Alexa. Sige po. Alexa. I think halos pare-pareho din po kami ng maa-advise. Para naman po sa akin, siguro not to strategize too much. Yun po yung napansin ko kasi tuwing nakakanood ako at sa recent din and pati nung edition ko po, parang para sa mga taong nag-strategize, who try to calculate their moves, it just doesn't work as well as being your true self talaga, or just letting things flow. And pati yung pakikitungo kasi sa ibang tao, medyo nagiging, yun nga, parang medyo calculated or a little staged. And people know it. People can sense when it's genuine. And people, yeah, they can, like what Gabby said, they can see through you din eh. So, just don't strategize too hard. Para din, syempre po, ma-enjoy mo yung journey. Because it's a once-in-a-lifetime opportunity to say that you went in as a housemate sa pinakasikat na bahay sa buong mundo, sa buong bansa. So, don't ruin your fun by strategizing too hard. Kasi at the end of the day, may mananalo naman talaga at matatalo. But winner ka pa din kasi na-experience mong maging housemate. At minsan it's up to the people din na nanonood. Yes, no matter how hard you try to calculate things, nasa tao pa rin talaga kung ano yung perception nila sa'yo, kung tatanggapin ka nila or hindi. So, you leave it up to fate na talaga. Yan po. Go, Robbie. Simple lang, mag-ambag ka. Kasi, yung ibang mga celebrities or yung ibang mga housemates actually, isipin nila, paano kung hindi ako marunong magluto? Paano kung hindi ako marunong maglaba? Di ba? Ang dami-daming mga household chores dyan. Maglinis ka, maghugas ka ng pinggan. Kasi lalong-lalo for this edition ng TVP, everyone's a celebrity, yes, pero you are a celebrity and also your housemate together with other people. So makisama ka at magbigay ka ng sarili mo ambag. Paano naman pagdating sa love life at saka sa paglilink? Sorry? Sa linking, sa loob ng bahay. Kasi every edition laging may nalilink o, di ba? Unang-una na dyan, syempre si Mary na napangasawa niya. Yun! Strategy ba yun? Actually, ngayon ko lang aaminin sa inyo. It was all a show. Pagkatapos siya magkaanak. Sorry, hindi pa na show. So, yung link, yung mga link. Oo, syempre yung pumapag-ibig sa loob ng bahay. Actually, yung mga pag-ibig talaga, hindi mo na mapipigilan yan. Kung ang puso ko na talaga nagsalita doon. Yes. Kasi kahit, di ba, tayo naman talaga magsasabi talaga na yan, Ate B, di ba, tayo talaga magkakal yan. Kasi pag kunwari, kayo lang sa loob ng bahay ni Kuya, talagang hindi mo mapipigilan ang puso mo na ma-inlove talaga. Kasi four corners. Hindi mo, kasi siyempre kayo lang nasa loob, kahit kayo siguro, ipasok kayo talagang, alam mo yung, makikita nyo yung good side ng tao, na kahit sa iba parang bad side, pero parang good dito. Diba? So, si Lord lang din nakakaalam yan. Si Ate B na na-link din noon. Yes, yun nga yung sasabihin ko, sinabi ko lang sa kanila. AC, di ba? Napakahirap pigilan talaga. Sobrang. Imagine, kung may type ka sa loob ng bahay, tapos mula pagkagising sa umaga, tapos bago ka matulog sa gabi, nakikita mo, tapos bibigyan ka pa ng mga tasks na parang mapapalapit ang loob nyo sa isa't isa. Si Alexa may mga experience din dito. Yes, susunod na siya. It's hard. It's hard. Lalo na kung nagpapakatotoo ka lang. I mean, it's something na masasabi ko now, looking back 19 years ago, dami ko natutunan and it only made me stronger. So, hindi kasalanan ma-in love, except you have to pay the consequences kung meron man. Yun lang. Pero kung may crush ka sa loob ng bahay kayo, huwag mo nang ipakaramdam kay Big Brother. Kay bakit? Makikita din niya. Alam niyo yung nakakatulong din, yung Mga panlukso ng mga housemates. Correct. Minsan yun ang sumaprisip ka, oh nga no, parang ganyan. Gusto ko ba talaga siya? Yeah. Pero ito lang ang masasabi ko, mapipigilan mo pa yung butot, pero yung pag-inlove mo, yung pagka-inlove mo, hindi mo mapipigilan sa loob ng bahay ni Kuya. Totoo! 24 hours ka makikita, makikita ni Big Brother na gumagano'n ka pag nakatikas ka sa house, may gano'n ka. Correct. Ay! Tanongin ka. Kinabukasan, may task na kayong dalawa. Uy, ilabas mo na yan. Huwag mo pigilan. Alexa, Yes po. naging kalapti mo pa ngayon. Yes, pero I think yung naiba po sa amin kasi ni Katie, hindi siya plinano sa loob. I mean, it's not something we saw coming then.
as two individuals, wala kaming gusto sa isa't isa nun eh, sa loob ng bahay. As in, ate nga eh. Ate pa nga eh. Yes, true. Ate Ngayon. mo noon. Ano ngayon? Nung inibig, tinanong ko si Alexa ate, tapos paglabas parang more than ate na. I guess we had time to actually process things, realize things, look back at things, and then that's where you realize na, oh, okay. So I think it's, my kwento is a bit different from theirs kasi mas sa outside world na po kami. But thanks to the house, I met him. So, yes, that's it. From ate to akin. Ayan, si Robin ang yata ang, meron ba na-leak sa'yo? Si Yosef. Si Yosef Elizalde. Yun ang nalig sa akin. Kami yung BFF. Kasi kontralo kayo eh, Pero pero hindi Ateneo ito. and Lasal. Oo, Ateneo Lasal during my edition. Pero yung totoo nun kasi, darating yung moment na pati yung mga paniginip mo, mga housemates mo na rin. Ganun siya. Everyone can attest to that, di ba? Kasi sila lang na yung kita mo eh. So yun ang mundo mo sa lunong bahay ni Kuya. Proximity, parang you get attached to people because of the proximity. Thank you. Thank you, Glenn. Thank you so much. Tsaka mahirap pa yung love dun. Kay Bianca, kay Robby, kay Mele, at saka kay Alexa. Kasi syempre, nauna na kayong pumasok sa bahay ni Kuya, di ba? So ano yung best advice na maibibigay nyo doon sa mga celebrity housemates na papasok? Bukod dun sa lagi na nating sinasagot na pagpapakatotoo. Sila Bianca. Ako siguro ibabase ko sa naging mali ko nung housemate ako. Masyado ko ino-overthink lahat. Every little thing. Sobrang nandito ako sa ulo ko. Sinabihan pa ako ni Kuya ng, Bianca, gamitin mo ang puso mo. Wag lang ang utak mo. Ganon. So, as hard as it is, mahirap man, try not to overthink. Kasi you really should just have fun because it's a once-in-a-lifetime experience. Yun, Robby. Si Melay muna. Ako naman, sinabihan ako ni Big Brother, Mary, gamitin mo utak mo. Huwag ang puso. Ako nag-iisip. Sorry lang. Pero ginamit mo rin yung puso mo doon, ha? Kaya, Sa loob. Yes! Siya ang nagwagi. Correct. Hindi siguro, aside sa pagkatotoo, lagi din sinasabi namin kung mag-enjoy. Kasi syempre celebrity sila, di ba? I'm sure 24 hours yung trabaho. Alam mo yung halos everyday yung trabaho nila. Ikuan nila ito, i-reset nila yung utak nila na para silang nag-retreat, nagbakasyon, di ba? Para sila nagkaroon ng self-time, me-time sa sarili nila. And getting to know to... Self-time? Ano ba yung Me-time. Okay, I'm now signing off. So, nagpagkaroon sila ng me-time kasi mindset lang yan eh. I-mindset mo lang sarili mo. Huwag mong i-mindset na parang kang nag-competition talaga. Huwag na huwag yan. Very no-no yan. Kasi dyan ka talaga yan ang ikakaibig mo. Basta mag-enjoy and i-treat mo yung sarili mo doon sa loob na parang talaga, huwag talaga. I-action ko na. Tayo naman. Naintindihan nyo naman ako. And ng bedtime so I can watch and finish the whole episode. So when they announced on TV, so literally I was a kid watching the television. In my room, I saw PBB audition na meron. Pwede kang pumila, kahit sino. Niyaya ko na kagad yung mommy ko. Sabi ko, Mommy, I wanna line up and I wanna join. So I lined up. That was in Mall of Asia. It was such a long line. 5,000, I remember 5,000 auditionees that day. I was number 3,900 something. So I lined up from 9 a.m. to 5 a.m. the next day. Yes, ganun siya ka-intense. 9 a.m. to 5 a.m. the next day, and I had to go to school. Nakakaloka, pinapaglit na ako ng mommy ko. Pero kasi I really wanted talaga. I was so curious as a kid to see what's really going on inside the house. And luckily, I got in the first screening. On the second screening, it was here na, inside the Bahay of Kuya. Inside the Bahay of Kuya. It's okay, you're making kwento. Yeah, making kwento. It's okay. Hindi na ako na-blessed na makapasok after that. And you know, so today, it's such a full circle moment for me to be able to, you know, audition how many years ago, and then right now, I'm standing in front of you as a host. It's such a full circle. Sitting pala daw, sabi niyo. Pero ano, I'm so humbled and I'm so grateful
for this opportunity. I'm thankful for the bosses, to the bosses of GMA, of ABS-CBN, for considering me to be part of this history. And I'm really excited to get to know all the housemates, to get to see the house. And abangan pa natin kung ano mangyayari sa akin sa tatlong panahon. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Si Kuya na ang bahala.